Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's video nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Dabber Cats and syempre sa pagkawala po ni Ryan Agoncillo ng matagal na, halos 2 linggo na ata kung di ako nagkakamali, dyan sa Itbulaga. So meron tayong nakita na video po ni Ryan Agoncillo kanina dyan sa Itbulaga. Dahilan para sabihin na ito pa lang si Ryan kaya wala sa Itbulaga ay dahil dito. So mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, ibabahagi ko muna sa inyo itong pinost ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram account na ganap dyan sa Hong Kong nung sinurprise niya po ang kanyang Mommy Mary Ann para po sa birthday nito. So eto po, ipiplex ko sa inyo yung mga picture na binahagi ni Maine Mendoza at may caption itong Happy Birthday Mary Ann. Walang nanay, no? Mary Ann lang. Nakakatuwa talaga si Maine Mendoza. So mababasa nyo dyan, Happy Birthday, nakasulat sa plate. And then sa second picture, makikita natin si Nanay Mary Ann na nagpapasalamat, no, sa mga blessing, syempre, and sa surprise na ibinigay ng pamilya niya po sa kanyang espesyal na araw. And syempre, sa third picture na mga nasa screen po ninyo, ito yung parang turu-turu doon sa Bangkok, Thailand. So makikita natin dyan ang daming food, parang inihaw ata to. May mga pusit, mukhang masasarap, 'di ba? And syempre, picture nila Maine and Arjo Atayde na sila po ay magkasama dyan sa Bangkok, Thailand. So basag na naman yung mga nagkakalat dyan ng fake news. And syempre, ang sunod, si Nanay Mary Ann na kung saan ay nakadila. Tapos may mga ibon dyan na ano ba to? Loro ba to? Parrot, no? Na nakadapo sa kanyang braso. And syempre, ang sunod ay itong anak po ni Colleen, kapatid po ni Maine Mendoza na napaka-cute. And syempre, pinakita rin ni Maine Mendoza yung kinaroroonan po nila sa mga oras na to. And syempre, si Tatay Teddy, si Nanay Mary Ann ang sunod. And yung huli ay yung buong picture ng whole family ni Maine Mendoza dyan po sa Bangkok, Thailand. So kasama po ni Maine Mendoza dito, si Yaya Pepe, si Nico, and then lahat ng kapatid ni Maine Mendoza, maging yung pamangkin po present din dito, magulang ni Maine, si Arjo Atayde, asawa ni Colleen, anak ni Colleen, at asawa po nitong si Nicolette. No, yan po, kompleto po pala yung family po nila dyan sa Bangkok, Thailand. Kaya gano'n na lang yung pagkagulat ni Nanay Mary Ann nang makita po niya na yung pamilya niya andoon pala lahat. Akala niya po, silang dalawa lang ni Tatay Teddy ang nasa Bangkok, Thailand. So ayan, na-surprise ng bonggang-bongga si Nanay Mary Ann. But anyway, happy birthday pa din kay Nanay Mary Ann. And sana po ay good health syempre. And pag-iingat ng ating poong may kapal. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ng Solid TVJ Defender and Legit Dabber Cats Fighter Authority. Sabi dito, narating na ng Itbulaga ang pinakamataas na ratings na hindi pa nakukuha ng Showtime. Napuno ng Itbulaga ang Philippine Arena na hindi pa nagagawa ng Showtime. Nakapasok na sa Guinness Book of Record 2 franchises at nasa top 5 world longest show in the world at karamihan sa mga artista ngayon ay Itbulaga ang nagpasikat. Hanggang ratings lang ang kayang ipagyabang ng Showtime mula kay Clark Garcia. So, ang masasabi ko lang dito, na-enjoy na po ng Itbulaga lahat yan. Pabalik na po sila habang Showtime ngayon pa lang po sila nag-e-enjoy at sinusundan yung yapak ng Itbulaga. Pero syempre ang Itbulaga po ay legend na, napatunayan na po lahat nila and di ko alam kung meron pa pong makakatalo doon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa views ng Will to Win at ng katapat nito na programa which is itong Family Feud na kung saan ay napapanood
sa GMA Network. So, ang nakuha po ng Will to Win ay 1,403,170 na views. Samantalang sa Family Feud po ay 460,000. Hindi pa po umabot ng kalahating milyon. So, grabe no, ang dami po pala talagang sumusuporta at nag-aantay. And syempre, nakikibalita dito sa programa ni Mr. Willie Rebillame na Will to Win. So, na-excite tuloy ako sa magaganap by July 14 and syempre yung July 15, first day po nila yan sa television. So, sino at kaninong programa kaya yung magwawagi? Yung Family Feud ba? Or itong programa ni Mr. Willie Rebillame na napapanood sa Kapatid Network sa TV5. So imagine, no, 518.5K, 18 hours lang po yan. Tapos yung total, lampas ng 1 million, halos mag 1.5 million. Grabe, 'di ba? Nakaka-amaze lang yung views na nakukuha po ng Will to Win. At syempre hindi lang po 'yan kasi 'di ba, sabi ko sa update ko kanina sa isa nating balitaktakan na channel, sabi ko doon ay ibinuking ng Media Quest itong programa ni Mr. Willie Rebillame na sa July 14, which is linggo yan, talaga namang magpapaulan po ng papremyo si Mr. Willie Rebillame. Kaya nakakatuwa lang kasi yung mga nakapagpa-reserve na po ng slot dyan sa date na yon ay possible na manalo at makapag-uwi po ng swerte. Kaya naman, syempre, tutukan natin yan, huwag nating palalampasin yan. Samantala, pag-usapan naman natin ng tungkol kay Mr. Ryan Agoncillo na kung saan ay host ng Itbulaga. At hanggang ngayon ay wala pa rin po siya dyan sa Itbulaga at marami na po naghahanap sa kanya. Kaya ang katanungan ng marami, inalis po ba si Ryan Agoncillo sa Itbulaga? Bakit hindi pa rin po namin siya nakikita? Gayong tapos na po ang training ni Lucho dyan sa Madrid. So kanina po, habang break ng Itbulaga, sa YouTube channel po nila, napanood ko po yung video nitong si Ryan Agoncillo at meron nga pong in-insert doon ng Itbulaga na si Ryan Agoncillo pala, after isang taon, eto uli at balik na naman sa pagka-car racing. So, possible na yun po ang dahilan kaya wala pa rin siya sa Itbulaga kahit natapos na po yung training ni Lucho dyan sa Madrid. Kasi isa po si Ryan Agoncillo din sa mahihilig po yung pag-car racing, no? Yun po yung sports nila. Mahihilig po sila sa sports. Yung mga anak niya, nila ni Judy Ann Santos, talagang minumulat po nila sa mga ganitong, alam niyo yun, mga ganitong sports. Kaya hindi po nakakapagtaka, maging yung anak nila ay ganito rin. So kaya pala wala si Ryan Agoncillo, eto nga, may car racing siya at ayun, possible na pagtapos po ng car racing niya, makita natin siya sa Itbulaga. And sana by Miyerkules makita na natin siya, 'di ba? So hoping sana, 'di ba? Makita na natin nang sa ganun matapos na po yung agam-agam ng mga Dabber Cats natin na naghahanap sa kanya.